Hello guys, for this video, another adventure na naman ang gagawin natin. And now we are here in NAIA Terminal because we were going to Dumaguete City. We go there by flying to Cebulan Airport. Dumaguete City is also known as City of Gentle People. For this trip, makakasama ko yung mga ka-workmates ko na madalas kong kasama sa galaan. And yes, approve ang BL namin. At makakasama ko rin yung dalawang malapit kong kaibigan. Kaya exciting tong trip na to. Let's go! And after almost 1 hour and 30 minutes of flight, we are here. We just arrived here in Cebulan Airport. Now, before we start, dadaanan muna namin yung isa pa naming makakasama para sa trip na to. Pipick upin namin siya malapit sa Silliman University. Para less hassle, we decided na mag-book na lang kami ng package tour na mag-iikot sa amin dito sa Dumaguete plus sa Siquijor. Trivia lang guys, ang Silliman University ay ang kauna-unahang Christian institution dito sa Pilipinas and sa Southeast Asia. I'm a big fan of biyahe ni Drew, kaya doon ko siya nalaman. Since kompleto na kami, start na ang aming tour. Our first stop is Cataal Museum. It is located along the highway road going to Valencia proper. Karamihan ng mga collection dito is mga nagamit noong World War II. May iba ring artifacts and memorabilias. And also, this museum is open for all and has no entrance fee. Pero pwede tayong magbigay ng donation dito. It is highly recommended for the preservation and maintenance of what's on the display. Halos lahat ng collection dito ay may value at hindi basta-basta ang mga halaga nito. Yeah, that's 145,000. Okay. Only 10,000 US dollars. Wow! 555,000. Now look at the date. Oh, Since 1834. 1834. Yan ang bote na sa gitna. Okay. Those bottles now cost 6,000 to 8,000 pesos. Wow. This museum is indeed full of historical wonders that one must just see during their visit here in Dumaguete. So after Cataal Museum, ang second stop namin is the Forest Camp. This place is located in Valencia. It's only 20 minutes drive from the center of Dumaguete. Forest Camp is privately owned and managed, so you have to pay for the admission charge. It's around 120 pesos, but since may tour kami, kasama na ito sa package. This place offers a perfect blend of natural beauty, adventure, and relaxation. Napakalawak ng lugar na to. Napakadami ng mga activities na pwedeng gawin dito. Like yung wall climbing at saka yung zipline. Pero since limited lang yung time namin, konting portion lang yung naikot namin. Sa mga plantitas and Instagrammers, this place is for you. Since Forest Camp is a mountain resort, swimming pools here are the main attraction. The water is chemical-free and naturally filtered. Rooms and cabins are also available here for people who wish to stay overnight. This place is so much more than a resort. I will definitely come back here. At nakaramdam na nga kami ng gutom. At dito sa pangatlong stop na kami kakain.
Ito ang Tierra Alta. It is a residential resort. It is located on the mountain of Pandipinon, Valencia, Negros Oriental. At dito na nga kami kakain sa Greece Inspired Clubhouse nila. Ang lakas maka-Santorini feels. Additional info, may entrance fee ang clubhouse nila. At dahil may tour kami, kasama ito sa package. Very Instagrammable din yung area. Effect na effect mag-photoshoot dito. Dito sa restaurant makikita mo yung mountain view nila. At ito kakain na kami. Kung mahilig ka sa overlooking at scenic view, perfect tong lugar na to para sa'yo. After breakfast, pupunta na kami sa susunod namin location. On our way, medyo nakakamoy ako ng di maganda. Akala ko sa mga kasama ko na. Dahil pala dito yan sa Smoky Mountain o mas kilala sa tawag na Sulphur Mountain. Nasa side lang ng highway yung bundok. Pwede bumaba dito para magpa-picture, pero mas pinili namin na wag na. At diretso na lang tong biyahe sa susunod na location. At ilang minuto lang mula sa Sulphur Mountain, matatagpuan na tong Red Rock Hot Spring. Located pa rin ito dito sa Valencia. May entrance fee ito na worth 60 pesos. And since may tour kami, kasama na to sa package. Sa totoo lang, hindi kami nagtagal sa resort na to. Since mainit kasi yung panahon, mas gusto sana namin maligo sa medyo malamig ang tubig. At dahil dyan, agad na naming pinuntahan tong huling papasyalan namin para sa araw na to. Hindi to kalayuan sa may Red Rock Hot Spring. Almost 2 minutes away lang ito. Isa ito sa sikat na paliguan dito sa may Valencia. Ito ang Pulang Bato Falls. May entrance fee din dito, nasa 50 pesos. Kasama to sa tour package namin kaya dire-diretso na kami nakapasok. Dalawang falls dito kaya tinatawag nilang Twin Falls. Totoong napakalamig ng tubig dito, very refreshing. At hanggang dito nga sa Dumaguete, dinala namin ang pagiging mosang. At dahil inabot na kami dito ng tanghali, dito na rin kami nag-lunch. At kasama yan sa tour package namin. At after kumain at maggayak, pupunta na kami ng pier. Doon kami sasakay papuntang Siquijor. May dalawang option papunta sa Siquijor. Ang Fastcraft na nasa 1 oras ang biyahe o ang Roro na nasa 2 oras ang biyahe. At dahil masyado ng gabi yung susunod na biyahe ng Fastcraft, pinili na lang namin ang mag-Roro para mas maaga kami makarating sa Siquijor. Sobrang mang nakakapagod tong araw na to, pero totoong na-enjoy din namin to. Nakakatawang maranasan at makita ang ganda ng Valencia. Nakakabitin nga eh. Na-excite tuloy ako makita ang ganda ng Siquijor.